Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU. Nandito na naman po ako para magatid ng latest update and fresh happenings about sa TVJ sa Itbulaga and about po sa loob at labas ng showbiz. So for today's video, pag-uusapan nga po natin ay patungkol po dito sa sinasabing maglalabas ng joint statement ang na Tape Inc. at ang GMA7. Subalit until now, ang dami pong nag-abang ngayong buong maghapon ng statement kasi March 4 po ang sabi nila na maglalabas sila ng statement hinggil po sa pagkawala po ng tahanang pinakamasaya sa last day nito nung araw po nung Sabado. Anyway, shoutout po pala dito kay Cruisers. Naku, pasensya po. Hindi ko kayo agad na shoutout. Pero, hoping na nanonood po kayo ngayon para mapakinggan nyo po ito. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok. Samantala sa pagpapatuloy ka Digital Recad. So, eto na nga. Ang dami nagabang po ng joint statement ng Tape Inc. at GMA7 since sila po ang nagbigay ng petsa na yan. Subalit, wala po atang statement tayong narinig at nakitang inirelease ngayong araw na ito. Nalala ko tuloy yung statement di umano ng Tape at ng TVJ bago pamana tuluyang umalis ang TVJ sa Itbulaga. Nakailang urong din yun ka-Digital Recad. So, eto rin kaya ang nangyayari ngayon sa GMA at sa Tape Inc. Paorong ng paorong ang kanilang statement. So, hindi kaya matulad ito sa TVJ and Tape Inc. na inaayos po nila yung problema kaya paorong po ng paorong ang statement pero walang nangyari. Ayun at napagdesisyonan nga po ng TVJ na umalis na lamang dito sa Tape Inc. And kung ganun din ang nangyayari ngayon between Tape Inc. and GMA7, mukhang may chance pa na hindi po matuloy kung sakasakali ang sinasabi na magre-reformat lang ang Tape Inc. Alam niyo yun, kutob ko kasi dito, ka-Digital Recads ay kagaya noon. Nung nalulugi pang Itbulaga, from PSI, gumawa sila ng Tape Inc. And dahil nalulugi ulit ngayon ang kanilang programa, which is ang tahan ng pinakamasaya, baka magbago na naman sila ng company, ganon. Kaya ang kanilang social media accounts na Tape Inc. Ay tinanggal na nila sa Facebook, sa Twitter, at sa Instagram. Pati po sa YouTube. Anyway, pag-usapan naman natin ngayon ang patungkol dito sa ginagawang pang-hype sa social media ng mga tape defenders. So parang lalo lang po tuloy na buko ang kanilang mga kasinungalingan sapagkat panay po sila ng sabi na mataas ang kanilang marami silang commercial loads, maraming advertisers at number 1 na noontime show ang kanilang programa na tahanang pinakamasaya. So kung totoo po kasi ang mga balita, kung totoo yung mga sinasabi nilang pang-hype na ito sa social media, bakit kinakailangan nilang magsara? Bakit kinakailangan tapusin nila ang kanilang programa? Kung totoo na marami silang advertisers at marami silang commercials, bakit may balita na baon na sila ngayon sa utang na kung saan ang Tape Inc. ay hindi na raw kuno makabayad sa GMA Network ng nakakahalagang higit kumulang 800 million pesos. Estimated lamang po kasi yon. So po pwedeng mas malaki pa sa 800M. And then, mga utang pa sa suppliers. Kayo ba naman na mag-iisang taon, ka-Digital Recads, na talagang wala pong gasinong advertisers? Pagpasok pa ng 2024, sa halip na makaahon, sila po ay bumulusok pababa. So, papaanong hindi po masasaid ang pondo ng Tape Inc. niyan at magkakautang sila? Mabuti nung panahon ng TVJ, sabi nila ay taon silang hindi nabayaran. Malas lang nila kasi yung mga empleyado nila ngayon for sure naman hindi po papayag na ganoon ang sistema na hindi sila mababayaran ng buong taon. Malaking katipiran din sana nila yon para maipagpatuloy ang programa. Pero sad to say, napakarami po nilang mga host, talents na kailangan bayaran and napakalaki pa ng kanilang upa sa araw-araw.
Tapos 200 plus pa ang kanilang mga empleyado. Anyway, ito palang tinutukoy po ni Best Pills na magugulantang ang buong bansa sa kanyang pagdating. Ang pagiging isang loyal kapuso abangan ay karma pala. Karma pala yon. Yung tinutukoy niya na makakapagpagulantang sa buong bansa sa kanyang pagdating. So ayan, nung dumating po si Karma, nagulantang talaga ang buong bansa. At pinatunayan lamang po at kanyang patutunayan nung Karma na siya ay loyal sa Tape Inc. Anyway, nakakalungkot para po sa mga empleyado. Pero sabi ko nga, wala naman po tayong magagawa at ganun talaga. Meron po talagang mga nadadamay dahil po sa maling gawain ng ilan. Grabe, napaka-hype pa naman po and punong-puno ng energy ang mga tape defenders dahil sabi nga nila, engrande daw ang kanilang Sabado na dapat abangan. Masayang-masaya sila tapos biglang bumulaga the last day na pala nila. Grabe, napaka-engrande nga ka-legit daw guys na kung saan last na nila yan. Dati, ino-okray nyo ang TVJ dahil sa kanila pong pag-iyak nung umalis at nung July 1 sa kanilang opening. Ngayon, nung sila naman ang umiyak bagong host ng Tape Inc., gusto nyo makisimpatya din kami. Samantala, sabi dito sa article ng PEP, tahanang pinasara. Programa ni na Paulo at Isko, ino-okray ng bashers. Isko Moreno, Paulo Fuentes at iba pang host ng Tahanang Pinakamasaya. Bukas March 4, maglalabas ng official statement ng GMA at Tape Incorporated tungkol sa pagkatsugi umano ng Tahanang Pinakamasaya ni Isko Moreno at Paulo Fuentes. Kumalat ang chika na last episode na raw ng programa ang umere nitong nagdaang Sabado dahil papalitan ito ng bagong show. Ngunit bago umere ang papalit sa programa ni Isko Moreno, Paulo Fuentes at Buboy Villar, mapapanood muna ang ilang replay episodes nito sa GMA. Ang isa raw sa dahilan ng pagkatsugi ng naturang noontime show ay ang lumobong utang ng tape sa GMA7 na umabot na umano sa 800 milyon. Hanggang sa December 2024 pa sana ang Tahanang Pinakamasaya base sa kanilang kontrata sa Kapuso Network. Wala pang kumpirmasyon kung tuluyan na ngang nagpaalam ang Tahanang Pinakamasaya pero sa pagtatapos ng episode dito kahapon, mukhang totoo nga ang mga naglabasang chika. Ang mensahe ni Isko sa mga susunod, ang mensahe ni Isko sa mga manonood, ano man ang gawin mo at anumang problema ang kakahirapin, do everything for love. Ganyan ang pagmamahal namin sa inyo mga kapuso. Araw-araw kami ni Paulo at ang TP Family at Tape Inc. maghahatid ng Tahanang Pinakamasaya sa bawat pamilyang Pilipino, aniya pa. Sabi naman ni Paulo, maraming salamat po. Isa na namang Sabado ang hindi natin malilimutan. Ang lahat ng ito ay alay namin para sa inyo mula sa pamilya ng Tape Incorporated, ang tagahatid ng tulong, saya at anli sorpresa mula pa 1979 sa pamamagitan ng Itbulaga hanggang ngayon sa Tahanang Pinakamasaya. Walang binanggit ang mga host kung iyon na nga ba ang kanilang final episode. Pero ayon sa mga netizens, mukhang tsugi na nga ang TP sa GMA7. Ilang bashers ang nag-okray sa show at may tumawag na Tahanang pinasara ang show nila Isko at Paulo. Narito ang ilan sa mga reaksyon ng netizens sa naturang issue mula sa official Facebook page ng Bandera. So sabi po dito sa mga comment, mas may sense pa nga at entertaining ang TikTok lock kaysa sa TP. Good job, GMA Network. Congrats to TVJ and the original. Okay lang, bad trip naman kasi ako kay Paulo at Buboy. Wow, congrats. Tanggal na. Walang kapormalan ang show nila. Puro sigawan lang. Sabi na may malas kasing dala-dala si Contis, tapos sinabayan pa ng mga halushos. Sabi pa dito, ganyan talaga ang fake, hindi magtatagal. Kukupas. Tapos, tatapon mo na lang.
Kung TikTok lock yan, sana isama na nila sina Yorme at Paulo Fuentes as a partner of segment na Chisa Gedli. Sayang yung contract nila sa tape. Pare-pareho lang naman kasi. Kaumay na. All Out Sunday, andun sila. Bubble Gang, andun sila. Pipito Manaloto, andun yung iba. Kulang talaga sa experience ang mga host na pinagkukuha para itapat sa dalawang shows. Nasubok na at wala pang sariling identity. Kaya mas maraming haters kesa sa fans. Sabi pa dito, Paulo, sabi mo hindi pa tapos ang laban. Anyari? GMA and tape. Better clear the air. If the original Itbulaga TVJ had any liability or involvement into the reported 800 million pesos debt tape incurred to Kapuso Network. Said amount allegedly accumulated before TVJ's exit from Kapuso. Grabe, until now pala ay gusto pa rin iungkat yan. Napakalinaw naman, hindi po ang TVJ ang producer that time. So, kung sinong producer, siya po ang may utang sa tape, sa GMA7. In fairness, meron namang mga netizens na nalungkot sa nangyari sa tahanang pinakamasaya dahil alam nilang marami ang mawawala ng trabaho. Sana raw ay makahanap agad sila ng kapalit na work. So, yun na guys sa ating update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.